So ngayong araw may pupuntahan tayo dito lang malapit sa atin. Ito yung palinisan ng helmet kasi ito yung mga kailangan natin bilang nagmomotor. Tara banat, dito lang yan malapit sa amin. Puntahan natin si Vibro. Vibro, yung pangalan niya. Walang kahirap-hirap. MT Revenge 2 natin, MT helmet Revenge 2, tsaka yung Bell Bullet na retro helmet. Kasi wala pa tong mga linis eh. Hindi naman sobrang dumi pero never pa tong yung detalyadong nalinisan. Dito yan sa may kanan. Alam ko dito yun eh, doon lang nagkakamali. Yung dito nga. Dito yung Vibro. Yes po. Dito lang sila sa may C5. Kung makikita nyo dito sa may Blue Bus, meron ditong overpass. Ayan. Ito, going north. Yung kabilang lane, going south. So paglampas nyo dito sa may, paglampas nyo dyan sa may overpass, unang kanto kaliwa. Dito yung shop nila. Siya. Same color din po siya ng motor nyo. So ang gusto pala natin dito sa isang helmet natin kasi nagsawa na tayo sa matte. Ayan siya. Revenge 2 empty helmet. Gusto natin maging glossy para mag-match siya dito sa Revo lens natin. Tapos ito, patignan natin kung magagawa dito. Ito lang sir ang possible outcome na kaya natin mangyari sa helmet. Ayan po yung before, RX-7 po siya na aray. Then ito po yung after niya. Goods na yan. Goods na ako dyan. Goods na ako sa ganong outcome. Kasi alam ko naman na hindi ito talaga magiging gloss. Yung super gloss. Maging shiny na po. Goods na ako dun. Tapos ito pala papagawa natin kasi pariglo natin to. Kasi nalaglag na nalaglag. Hindi ko alam kung paano nangyari to pero matagal ko na kasing hindi nagagamit tong helmet na to. Nakatabi lang sa bahay. So dito naman sa Bell helmet natin, bigyan natin guys yan. So for this one, Bell Bullet siya. So ang gusto ko lang sana dito sir, yung siguro yung full buff interior cleaning combined. Ibig sabihin interior exterior na yun, no? Yes, ano naman po siya sir, bali ang pinaka main concern, same lang din po, ipe-prep natin siya. Kung ano po meron to, ang same lang naman din po, pero difference, wala po siyang coating. Then nililinis po natin yung mga paddings po nila at the same time. Tapos pati straps kasama na. Tapos may problema pala ako dyan kasi ito, yung mechanism niya, once na in-up and down ko to, parang binababa ko to, lumuluwag to. Meron ba yung may paraan ba para ma-stay siya in place? O baka nagkamali lang ako ng lagay? Meron naman sir, usually nalalagay po doon is Loctite. Loctite. Pero sa ngayon po kasi wala po akong ginagamit na Loctite. Pero kung if in the near future po or kung magkaroon po kayo, mga Loctite po pwede po gumamit. Sige, tsaka check mo na lang sir kung tama yung paglalagay ko ng visor kasi hindi ko rin sure eh. Sige. Pero di-dismantle naman to, no? Yes. Tapos, ano pa pong papagawa ko dito? Ito pala sir, wait lang. Bali, pinalagay pala natin dito yung code shoe natin. Kasi problema natin yung mic eh. Kailangan natin dito ng lalagyanan ng mic para
pag nasa biyahe kasi alanganin laging sira yung audio natin pag itong helmet na may gamit. So bali ang in-avail pala natin is yung all-in cleaning V2 tsaka yung Vibro Liquid Shield for both helmet. Yan. Iwan na natin yan dito. So ganun ang nangyari, no? Iniwan ko yung helmet ko ngayon kasi matagal yung process. Hindi naman matagal, kumbaga gusto ko lang mag-take time siya sa aayos ng helmet kasi hindi naman din ako nagmamadali eh, tsaka malapit lang dito sa amin kaya goods lang. Ang plano ko bukas ko babalikan, so kita-kita na lang ulit bukas, check na lang natin bukas kung ano magiging resulta. And excited na ako kung anong kakalabasan, so definitely okay na okay yun. Papakita ko din sa inyo kung anong magiging resulta, kung ano magiging kalalabasan nung pinagawa natin. Nagbayad na pala tayo para hindi na natin problemahin bukas, para goods na, good to go na lang siya bukas. So ngayong araw pupunta na tayo doon kay Vibro at sinabi niya kasi sa akin na okay na yung helmet. Nag-message siya sa akin kagabi na pwede ko nang daanan. Kagigising ko lang, sakto. Puntahan natin sa kanya ngayon. Tingnan natin yung naging resulta nung pinagawa natin. Ito talaga yung pinakamabilis at mabisa na paraan is yung kung di ka naman talaga nagmamadali, iwan mo na lang doon. Parang ititreat mo talaga siya as parang kang nagpa-laundry, iwan mo doon tapos babalikan mo na lang the next day. Para hindi rin siya nagmamadali. Guys, nandito na tayo. Nakabalik na ako dito sa Vibro. Dito yan sa Taguig pa rin. Binalikan na natin yung pinagawa natin kahapon. Helmet, pinalinis na sa kanila. Tignan natin kung ano yung magiging resulta. So ito pala yung nirequest natin kahapon. Yung pinalagay itong mic holder. Kasi kahapon, lagi talagang sira yung audio ko pag wala ito eh. So yan, wala tayong problema sa audio. Nice. So ito na yung helmet. Pinaprepare na siya. Kita nyo naman yung naging kanalabasan. Ayan, sobrang puti, sobrang kinis. Diba? Tsaka yung specific na pinalagay natin dito. Ayan siya. Nice yung request natin. Tsaka kung aamoy mo talaga, mabango talaga, panalo. And then ito naman yung isa, pinaano natin, ceramic coat. Kitang-kita na yung detalye ngayon, unlike before, nung dinala ko siya kahapon. Yung mga lines ng helmet, ayan kitang-kita. Diba? Mas talagang naging, kumbaga sa editing, parang saturated na siya, yung kitang-kita. Vibrant. Ganda. Nice. Sir Jace, tuwing kailan ba dapat nagpapalinis ng helmet? Kung magpapalis ng helmet, usually lagi kong ina-advise na every 1 to 2 months. Pero kung like daily rider ka, buwabiyahe ka like for almost 6 hours a day, mas better if 2 weeks or 1 month mo siyang malinis. If mga pantrabaho ka lang naman, less than 30 kilometers ka lang naman per month or less than 20, kahit mga 2 months okay lang, pero much better magsuot ka ng balaklava para ma-prolong or ma-maintain mong malinis lagi yung helmet. Napakalaking beneficial ng balaklava lagi sa helmet. So guys, yung mga akala nating maliliit na bagay, no? Malaki pala yung impact doon sa helmet natin. Mura lang naman yung balaklava. Yung pinakamukha mo, syempre, iwas sunlight, tsaka yung alikabok hindi napupunta sa mukha natin. Then doon sa shell kasi or sa pinaka foam ng helmet, hindi na yung didikit yung mga moisture ng mukha natin, mga pawis, hindi na doon siya magka-transfer. Ayun, nakuha ni Sir Jace yung nga pala yung mga oil sa mukha, tapos yung pawis sa ulo, hindi siya direktang pupunta din sa foam or yung pads ng helmet. Isa yung sa mga nagpapaasim kasi sa helmet.
So, may nakuha na naman tayong bagong learning kay Sir Jace. Magpalinis sa amin, dito lang kami sa Bibro Taguig Helmet Care. Located lang naman kami dito sa C5 Northbound Road, Commando Street, Barangay Rizal, Taguig City. Dito ko na tatapusin yung video natin tungkol sa pagpapalinis ng helmet. Sana may natutunan kayo at laging tandaan, basta kwetuang motor, kwetuang helmet, ipapablog na yan. Huwag kalimutang mag-subscribe and follow for more.